I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello Universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Ayan, sa mga Marcos loyalists and supporters, Filipino and OFW, shout out sa inyo. Today is May 1, Labor Day, di ba? So ngayong araw ay mayroong libreng sakay, 4 na araw po yan hanggang 3, May 3, no? Libreng sakay ay handog po yan ng Pangulong Marcos Jr. Para sa mga manggagawa. Ngayon, binabatikos po yan kung kailan daw eleksyon, mayroong bang ganyan. For your information, 2022 po, May 1, 2022, 2023, 2024, may libreng sakay ang Marcos administration. I-research nyo yan, hindi lang po ngayon. Yan ang hirap sa inyo puro kayo kontra, puro kayo paninira. Ngayong araw ay libre ang sakay, okay? Sa MRT3, mayroon akong pinost dyan. 4 na araw po yan, hanggang May 3. But ngayon, May 1 po, ipinapatupad po ang pagbinta ng bigas sa Visayas. Ayan, nakikita nyo sa aking screen, mga kababayan. Ngayon, dahil pinatupad ngayon, mga kababayan, ang pagbibenta ng 20 per kilo ang bigas. No? Aba. Yung ibang nagpo-post, sabi nila, hindi daw magandang bigas. Grabe kayo kung makapagpanira. Hindi na lang kayo masaya at magpasalamat. Alam nyo, mga kababayan, tanungin nyo sa mga magsasaka, ilang klaseng kulay ang palay pag naipagiling. May semi-brown, may puti, mayroong maputi. May maputi na hindi gaano maputi, may brown. Yung brown, guys, yun po yung bigas namin dito na bagong ani po. Pero pag niluto mo yan, napakasarap. Medyo may pagkalagkit maganda po yan. Hindi po isa ang kulay ng ani pag naipagiling nyo. Tandaan nyo po yan. Tanungin nyo po ang mga magsasaka. Pero napakasarap po yan. Hindi po bukbukin tulad sa bigas ni dating Pangulong Digong, bukbukin. So dahil dito mga bes, dahil pinaputupad niya ngayon sa Cebu, i-highlights po natin, magiging aware po tayo sa mga pinos na mga dilis kasi sinisiraan po nila pagkain ng manok. Hoy, alam ko ang pagkain ng manok, 28 ang kilo nun. 'Di ba? Sabi po dito sabi yan. Tingnan ang 20 kilo na bigas na ipinangako ni PBBM na tupad na sa Capitol Ground sa Cebu. Dinayo po yan, mga kababayan. Kaya sa ating mga kababayan na laging tumutulig magpasalamat na lang po kayo. Bakit? Kasi po kayo ay makikinabang din naman. Totoo po yun. Hindi pare-pareho ang kulay ng bigas. Yan ang pakatandaan nyo. Yung mga magsasaka, tanungin nyo na lang po. Okay? Tanungin nyo. Yung mga galing sa NFA na bigas, yan po ay galing sa mga bagong ani ng mga magsasaka. Kasi mismo po ang pamahalaan ang bumili ng palay ng mga magsasaka. 23 to 30 ang per kilo ng dry palay. Yan ang pakatandaan nyo, napakamahal. Kaya nagpapasalamat po sila. Kaya yung mga magsasaka natin, binibenta po nila yan sa NFA. Diba? Dahil ngayon, marami tayong stock. Ayan, kaya inilabas na. Bininta na sa buong Visayas. Wag na po tayo manira. Magpasalamat na lang po tayo. Kasi sa mga pinagagawa nyo, puro panggugulo lang Masaya na lang po kayo, magpasalamat kayo sa bagong administrasyon kasi gumagawa po sila ng paraan. Kayo wala pa kayong paraan na gagawin para makatulong sa ating mga mahihirap na mga kababayan tulad ko din. Ito pa yung mga highlights, mga kababayan. Ayan see? Ayan. Grabe naman kayo kung manira. Pagdating sa camera, guys, alam nyo, minsan ang camera may daya yan. Di ba? Pag ginilagyan mo ng filter, siguradong maitim. Pero pag natural lang, normal lang po ang kulay ng bigas. Huwag na po kayo manira.
maawa naman kayo sa mga maralita, mga kababayan. Yun lang po, no? So, dahil dyan mga kababayan, magpasalamat tayo sa Administrasyong Marcos kasi gumagawa sila ng paraan, hindi tulad po ng mga nakaraang administrasyon. 80 to 75 ang per kilo ng bigas that time. Pero walang paraan na ginagawa, 'di ba? Kayo naman, hindi na lang kayo masaya sa buhay. O, ito. Wala sa Cebu City area. Sige Ulit, po. taga-Bohol kami, pero dito na kami nanirahan. Kami lang So, medyo may idea kayo sa bigas. Bakit po? Parang familiar kayo if bago siya o ano. Bakit? bago kasi mayroong dala namin galing sa Bohol, bagong ani. May palayan kayo sa Bohol na bagong ani. Yung amoy niya, pareho po ba nito? Ito yung itsura niya at saka amoy. Pareho? Pareho. Okay. Yung itsura niya ganito, hindi maputi, pero yung amoy niya mabuti. Parang bagong ani. Ano sabi niyo po, ma'am? Mabuti yung amoy, parang bagong ani siya. Parang bagong ani. Bagong harvest. Niya. Ani bago yun. Bagong ani. Pinagaling bago. Ano po yung amoy niya so far? Ano po yung, ano yung amoy niya so far? Lindot, parang bagong ani. Ganito yung dala namin galing sa Bohol. Kahapon. Oo. Bagong ani. So parang bagong ani. Okay. Yung kulay, kumusta naman po so far? Ganon din ang kulay niya. Parang hindi siya maputi, pero mas okay. Ano yun lang, ang itsura sa mga basa, isa kong puwa-puwaan. Abot lang sa basa. So okay naman siya for 20 pesos. Okay, basta ang kaning sample, parehaan ang giputos nila diha. Kasi lahi ba ang giputos? Lahi Basta, sa ang basta pareho lang doon sa nakapak. Tagasan kayo, ma'am? Dito, sa Capitol. Dito lang sa Cebu City area. Okay. Sige Ulit, po. taga-Bohol kami, pero dito na kami nanirahan. Kami lang So, medyo may idea kayo sa bigas. Bakit po? Parang familiar kayo if bago siya o ano. Bakit? bago kasi mayroong dala namin galing sa Bohol, bagong ani. May palayan kayo sa Bohol na bagong ani. Yung amoy niya, pareho po ba nito? Ito yung itsura niya at saka amoy. Pareho? Pareho. Okay. Yung itsura niya ganito, hindi maputi, pero yung amoy niya mabuti. Parang bagong ani. Ano sabi niyo po, ma'am? Mabuti yung amoy, parang bagong ani siya. Parang bagong ani. Bagong harvest. Guys, narinig yung sinabi ni ate. Nakita nila yung bigas, kapareho lang daw yung bagong ani ng palay nila. Parehong-pareho lang daw, walang pagkakaiba. Yung amoy pareho lang din, sabi niya, bagong ani. Ganon nga, sabi ko sa inyo, ang kulay ng bigas, mga kababayan, hindi isang kulay lang yan. May brown, yung light brown na katulad niyan, yan po ay talagang ganon. Pero masarap na masarap po yan kasi ganyan din ang bigas ko dito na bagong ani. May mga palay din na super puti, no? Super puti. 3 or 2 colors ang bagong aning bigas. Tanungin niyo po sa mga magsasaka. Sasabihin niyo tama ako. Yan, mga kababayan, sabi niya, pareho lang daw doon sa bagong ani nila dahil may palayan sila. Pareho lang po. Ganyan lang daw ang kulay pero bagong ani, bagong harvest. 'Di ba? Yung mga nakasupot daw doon, pareho lang daw, sabi niya ganoon. Kaya wag na po tayo manira, no? Nagpasalamat na lang tayo sa Panginoon. At siyempre ginamit si Pangulong Marcos Jr., binigyan niya ng idea para masolusyonan yung problema po ng ating mga kababayan na hikao sa buhay, na ma-afford, na mabili po ang per kilo ang bigas sa ganyang murang halaga, no? So, sabihin nyo, eleksyon ay hindi po, matagal na plano po yan ni PBBM, ngayon lang po natupad. Kati pa-translate nyo sa mga ibang Bisaya, sasabihin nila, halos pareho lang po yung ani na inani nila. Okay? Ito pa yung ibang highlights. Yan ito pa. Ito pa yung sinabi ng PTV4 guys. Sinuri ni Aling Nida
Acapulco ang kalidad ng NFA rice na nakadisplay sa Cebu, Provincial Capital Grounds ngayong araw ng Mayo 1. Anya, kapareho lang ang amoy ng bigas na bagong ani nilang bigas mula sa lalawigan ng Bohol. O, sabi ko sa inyo, hindi, totoo yun guys. Mayroon po akong bigas dito na ganyan din. Bagong ani po yun. Masarap po, masarap. As in, wag naman yung tulad ng bigas ni Manny Piñol na bukbukin nung panahon ni Digong. So ito pa guys. Ayun mga kababayan, no? Si Secretary Laurel, ayan, kung nakikita nyo, nasa Cebu po sila. Kasama po ang gobernador ng Cebu, si Gwen, at si Secretary ng DOT, si Secretary Frasco, no? So kung nakita nyo po ang bigas, pare-pareho po yun doon sa tinitingnan ng babae kanina. Kasi guys, pag nahugasan mo yan, no? Ng 3 beses, yan po ang yan po yung result. Maputi po siya. At masarap talaga sa totoo lang, no? So kung makikita niyo dito, abang ulam nila po yung ampalaya na may itlog at saka barbecue. Ayan si Secretary Laurel. So sa ating mga kababayan, wag naman po kayo manira. 'Di ba? Maawa naman po kayo sa ating mga kababayan ng mga Marilita. Kailangan po nila ang tulong ng ating pamahalaan. At least, 'di ba? Sabi ko po nga, nabigyan po ng solusyon, gumagawa ng pamahalaan ng pamaraan para mabigyan din ng tulong ang ating mga Marilita kasi lalo na po yung hikaw sa buhay, hindi afford ang bumili ng ilang kilong bigas, 'di ba? Dahil tama lang ang kanilang kinikita, no? So kung makikita nyo dito, 'di ba mga kababayan, magpasalamat po tayo kasi blessing sa Panginoon po 'yan. Huwag tayong maarte, tingnan nyo yung bigas, 'di ba? 'Di ba maganda pag naluto, guys. Sabi ko sa inyo, kasi bagong ani po 'yan. Binili po 'yan sa mga magsasaka. 'Di ba? Siguro itong mga bumabatikos mayaman sila. Bumibili sila ng bigas na imported. Kaya sa atin, sa local tayo, tangkilikin natin yung sariling atin. Sa tulad ng sinabi ko, hindi po pareho ang kulay ng bigas. Okay? May maputi, may light brown. Ganun lang yun, no? Siyempre, barbecue pa mo. Di ba guys? Hindi ba kayo masaya sa mga nangyayari ngayon, sa pagbabago? Bakit ganun kayo? Wala kayong kasiyahan sa buhay. Ang sasama naman pag-uugali nyo, Pilipino pa naman din kayo. Diba akala ko ang mga Pilipino magtutulungan? Bakit ganun? Diba? Bakit masyado kayong masyado ko yung overacting? Ayan, na si Gobernadora, pinangunahan niya, tawag dito, sarap nito guys. Ang ampalaya na maitlog, makabili nga rin. Tingnan nyo naman yung bigas guys. Local po yan ha. Yan ang mga local nating mga bigas galing sa ating mga farmers. Kaya nga saludo tayo sa mga farmers natin, mga bes. Ay talagang kung wala sila, hindi tayo kakain. Dumidepende na tayo sa ibang bansa. Alam nyo, pag ganito itong magandang pamaraan ni Pangulong Marcos Jr. Siyempre, direktiba niya po yan, Ito magandang paraan. Pag bumaba ang bigas, tag 24 kilo, 32 or 29, guys, yung mga nagtitinda ng mga imported bigas sa merkado, mapipilitan silang ibaba ang presyo nila. Bakit? Kasi mga kababayan, mayroon na nabibili na mas mura. 'Di ba? So, mapipilitan itong mga retailers na magbenta ng murang bigas. Ibig sabihin, ibababa nila yung presyo ng bigas na tinitinda nila sa merkado. Kasi, mas tatangkilikin itong mas murang bigas galing sa NFA dahil galing ito sa mga magsasaka. So, dahil dyan, mga bes, titingnan nyo ang magiging result nito. 'Di ba? Pag nagbenta, tuloy-tuloy hanggang 2028 ito. Mga kababayan, sabi ko sa inyo, bababa talaga ang mga presyo ng bilihin ng bigas sa merkado. Kasi mas pipilahin nila ito Galing talaga ng pamaraan ni Pangulong Marcos Jr.
Tahimik pero mapanganib yung galaw eh. Oh. Ginawang 20 per kilo. Pag ito nag-click sa merkado dahil masarap ang bigas, bawalan ng customer yung mga retailers na nagtitinda ng mas may presyo pa. So yun guys, ang aking pinaka-latest video update sa inyong lahat. Ito pa yung mga ibang highlights, okay? Ito na, panoorin nyo. Ayan po, sabi po ng ABS-CBN, 45 minutes. May 1 yan Cebuano who are eager to buy took time to check the quality of the 20 kilo rice offered by the National Food Authority this Thursday. Ayan pakinggan po natin mga kababayan ito. Walang mabaho. At saan siya kaning pareha sa bugas nga mani itsura inig. Simuta daw, ma'am. Walang mabaho. At saan siya kaning pareha sa bugas nga mani itsura inig. Simuta daw, ma'am. Mayora. Umasamatan sa bugas, ma'am. Walang mabaho. At saan siya kaning pareha sa bugas nga mani itsura inig. Simuta daw, ma'am. Walang mabaho. At saan siya kaning pareha sa bugas nga mani itsura inig. Simuta daw, ma'am. Mayora. Walang mabaho. At saan siya kaning pareha sa bugas nga mani itsura inig. Simuta daw, ma'am. Umasamatan sa bugas, ma'am. Okay ra? Mayora? Walang mabaho. At saan siya kaning pareha sa bugas nga mani itsura inig. Simuta daw, ma'am. Umasamatan sa bugas, ma'am. Okay ra? Mayora? Walang mabaho. So yun guys narinig nyo rin, sabi ni Madam, sabi niya simuta, okay lang naman, sabi niya, walang mabaho, wala naman daw. Sabi ko sa inyo, 2 or 3 ang klase ng kulay ng bagong ani, mga kababayan. 'Di ba? Ganun talaga 'yon. Pero yung sinabi nila na brown na pagkain ng baboy, sus, grabe, overacting naman 'yun. Hindi po, lang po 'yan sa bagong ani na inani namin po rito, ganun din po sa kapitbahay namin. Maganda po ang bigas. Pag niluto mo 'yan, napakaganda. Sa totoo lang. Hindi po kayo lugi diyan. Kaya sabi ko nga po, magbebenta ang pamahalaan na ikapapahamak din ng ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Ibig ko sabihin, hindi magbebenta yan kung pangit yung kalidad ng bigas. Ika nga, magbebenta yan ang pamahalaan para lang magbenta na ganyang pangit na bigas. Hindi po ganun. Yan po ay bagong ani at galing sa mga magsasaka po yan. Kayo naman, sa tingin nyo kaya papag si Pangulong Marcos magbibenta ng bigas na pagkain ng baboy? Grabe naman. Kaya Secretary Laurel, maraming salamat po. Blessing po yan. Huwag natin po ismulin. Pagkain po yan. Hindi pagkain ng baboy at hindi pagkain ng hayop. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye and babush. God bless Philippines.